Good morning po sa ating lahat. Isa po muling karangalan ang makatayo sa likod ng pulpito ng ating iglesia para po sa pangaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay buwan ng pag-ibig ayon sa kanila. Pag-ibig para sa kasintahan o para sa asawa. Bagamat hindi po tayo naniniwala na ang pag-ibig ay dapat lamang nating iparanas sa ating mga mahal sa buhay tuwing buwan ng Pebrero, kundi araw-araw sa loob ng isang buong taon. Pero sa araw pong ito, sa buong ito, kaya nga po nakaraang Biyernes, sinelebrate ng mundo ang pag-ibig ng isang tao para sa kanyang kasintahan. Pero sumagi po ba sa ating isip na kailan kaya o dapat bang merong pag-ibig na iniisip tayo hindi lamang para sa Diyos, maging para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga asawa at kasintahan, kundi dapat din bang merong pag-ibig para sa ating mga kapatid? Para sa ating kapatid sa pananampalataya. Meron tayong tamang puso para sa ating Diyos. Our hearts are right with God. How about our hearts for our brothers or our fellow believers? Kamusta ang ating puso sa ating kapatid kay Kristo? Mga kapatid, ang layunin po ng pangaral ng sermon na ito na aking pong ihahatid sa inyo ay para makatupad tayo sa utos ng ating Panginoon na magmahal sa ating mga kapatid. Hindi lamang po ang pag-ibig sa kapatid sa iglesia ang ating pong makikita dito, kundi pati na rin po ang pag-ibig natin sa ating kapatid kay Kristo na hindi natin kasama sa lokal na iglesia na ito. Sa atin pong relasyon bilang mga Kristiyano, in person man o through social media, mahalagang napapaalalahanan tayo tungkol sa responsibilidad natin na magmahalan sa isa't isa. Ang talata po na ating titignan ay ang kadugsong po na talata na naipangaral ko po sa inyo noong unang linggo ng taong ito. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po akong buksan ito sa John chapter number 15, verse number 12 to 17. At aanyayahan ko po kayong tumayo bilang pong paggalang sa ating pagbasa sa salita ng ating Diyos. Verse number 12. Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, muli kami po'y lumalapit bilang mga magkakapatid at humihiling ng karunungan at pangunawa at higit sa lahat ay pagmamahal sa inyong mga salita at ang pagnanasa na ito'y may apply sa aming mga buhay para po sa ikalalago ng aming pong mga personal na paglakad sa inyo pong harapan at sa ikatitibay din po ng iglesia ninyo dito sa Sanlibutan. Sa inyo po ang aming pag-asa at ang aming pong kalakasan sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Paano po tayo magsiupo? So para lang po sa ilang context tungkol sa talata na ating binasa, ang John chapter number 13 at 17 ay nangyari noong pong huling gabi ng ating Panginoong Hesus bago siya maipako sa cross. Sa John chapter 18 ay madadakip na siya at alas 12 ng tanghali, chapter 19, nakapako na siya sa cross at mamamatay. So ito ang huling gabi niya kasama ang kanyang mga disipulo. Sa 5 chapters na ito,
Alam niyo po ba na meron pong 25 times, 25 na ulit, inulit ang salitang pag-ibig. Sa John chapter 13, verse number 1, nagsimula po ang talata sa bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus sa dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. And then John chapter 17, verse number 25 to 26, O Amang Banal, ito po yung panalangin ng ating Panginoong Yesus. Hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. 25 times, mga kapatid, mula umpisa hanggang matapos, ito pong gabing ito kasama ang kanyang mga disipulo. Punong-puno ng pag-ibig, pagpapaalala at pagtuturo ng pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang mga iniibig. Mga kapatid, ang relasyon na ito, ang Kristyanismo na dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo ay relasyon na puspos ng pagmamahalan. Kung mayroong mangingibabaw na katangian ng samahang Kristiyano, ito ay pag-ibig. Dahil ang Diyos nito ay pag-ibig at naipakita sa atin, ultimately, nung inialay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus doon sa cross. Hindi dapat na ang Diyos lamang natin ang umiibig. Naunawaan natin na siya'y pag-ibig, pero hindi dapat siya lamang ang marunong umibig. Ang bawat isa sa atin na nananampalataya sa kanyang pagliligtas ay nararapat sumunod sa pag-ibig na ito at sa ating kapwa. Besides, ito naman ang buod ng kautusan ng Diyos, ang mahalin ng Diyos ng ating buong puso, buong pagkatao, at mahalin ng ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ngayon ang Diyos, dahil sa kanyang pagbubukas ng ating puso at isipan, sa kanyang napakabuting kalooban tungo sa bawat isa sa atin na naligtas, ay hindi mahirap ibigin. Hindi po ba? Naniniwala po ako na lahat ng tunay na sumasampalataya sa Diyos ay hindi mahihirapang ibigin ang perpekto at hindi nagkakamaling Diyos. Hindi mahirap ibigin ang Diyos na walang ibang ginawa kundi magpakabuti sa atin at kabutihan sa atin. Pero ito po ang problema. Meron pong mga mahirap ibigin at yun po yung mga hindi perpekto. Yun po yung mga nagkakasala sa atin. At sino po ang mga ito? Ang ating mga kapatid. Madaling ibigin ng Diyos na perpekto, pero mahirap mahalin ang ating mga kapatid. Kaya naman po ang mensahe na nais ko pong ihatid sa inyo ngayong umagang ito. Ang kapangyarihang magtutulak sa atin para mahalin ang ating mga kapatid kay Kristo ay ang katotohanang ang ating kapatid ay mahal ni Kristo. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa ating mga kapatid, ito ay ang kapangyarihang magtutulak sa atin para sila ay mahalin din natin. At dalawang puntos lamang po ang nais ko pong makita natin mula sa verse number 12 hanggang 17. Ang una ay inialay ni Kristo ang buhay niya para sa Kanya. Inialay ni Kristo ang buhay niya para sa iyong kapatid. At dyan po ay makikita natin mula sa verse number 12 hanggang verse number 15. At ikalawa, pinili ni Kristo siya para maging kapatid mo. Yan po ay nasa verse number 16 to 17. So unahin po muna natin yung inialay ni Kristo ang buhay niya para sa Kanya. Inialay ni Kristo ang buhay niya para sa iyong kapatid. Sabi ng Panginoon sa verse number 12, ito ang aking utos. Ito ay sinabi niya pagkatapos niyang ituro sa atin mula sa mga naunang talata, mula verse number 1, na tayo ay mga sanga at siya ang puno at tayo ay nakadikit sa Kanya. Ang Kanyang buhay ng kaligtasan, ang Kanyang buhay, ang Kanyang Santong Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. Ayon sa Kanyang biyaya, ang Kanyang buhay na nasa Kanya ay dumadaloy ngayon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa iyo na Kanyang iniligtas, kundi sa bawat isa na Kanyang inililigtas sa iyong mga kapatid. Ngayon, inuutusan niya tayo na ang bawat sanga na nasa sa Kanya ay mabuhay na nagmamahalan sa isa't isa. At paano natin ito gagawin? Sabi niya, gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
Sa mga talatang ito, nakikita natin ang kapangyarihan para magmahal. At opo, tinatawag ko itong kapangyarihan. Dahil totoo naman po na ito ay kapangyarihan. At ito ay makapangyarihan. Ito ay ang pag-ibig ng Panginoong Yesus sa iyo at sa iyong kapatid. Sa verse number 13, sinabi niya na ang pinakadakilang pag-ibig ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sariling buhay. Dahil ang buhay, ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao at nag-iisa lamang ito, kapag nawala na ito sa iyo, wala na. Di po ba mas madaling ibigay o ipakita ang pagmamahal kung sa pamamagitan ng pag-aari? Dahil kung may extra kang ari-arian, madali lamang itong ibahagi. Mas madaling ibigay ang pagkain kung may extra kang pagkain. Mas madaling ibigay ang pera kung may extra kang pera. Pero ang buhay, wala kang extra. Nag-iisa lamang yan. Kaya naman ang pamantayan ng kadakilaan ng pag-ibig ayon sa Diyos ay ang kaya ng isang tao na matapos ang kanyang buhay kung kapalit naman ito ay mabubuhay ang kanyang mga kaibigan. Yun ang pag-ibig na nakita nila. At nakikita natin mga kapatid, isa kang makasalanan. At ang lahat ng iyong mga kasalanan ay hindi palalampasin lang ng Diyos. Dadalhin ka niya sa impyerno pagkatapos ng iyong kamatayan bilang iyong parusa. Susunugin ka doon ng walang tigil at walang tapos. Pero si Kristo ay namatay sa cross para sa iyo. Sa kabila ng lahat ng iyong mga kasalanan, ikaw ay inibig. Pagkatapos mong mamatay sa mundong ito, ikaw ay mabubuhay ulit. Yun ay dahil inialay niya ang kanyang buhay para mabuhay ka na kanyang iniibig. Napakadakilang pag-ibig ito mga kapatid na iyong naranasan at aking naranasan. At ang pag-aalay na ito ng kanyang buhay ay nagresulta ng pagkakaroon natin ng relasyon sa kanya. Tingnan niyo po yung verse number 15. Sabi po sa verse number 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinakikilala ko sa inyo. Nakikita natin dito ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Mula po dun sa salitang tatawagin o tinatawag, ito po yung mga salitang ginagamit para ipakita yung turing ng isang tao sa kanyang kapwa. At tayo, sabi ng Panginoon, ay tinatawag niya hindi na mga alipin, kundi kanyang mga kaibigan. Itinuturing niya tayo bilang kanyang mga alipin, pero hindi lamang mga alipin, kundi pati mga kaibigan. At ang pagiging alipin at kaibigan ay mga salitang nagpapakita ng relasyon. Alipin bilang kanyang pag-aari o possession, at mga kaibigan bilang kanyang mga iniibig. Ang ganda ho ng pagkakatranslate sa ating Tagalog. Dahil ito po itinranslate bilang alipin. Salamat ho dahil ganito ito translate sa atin. Kalimitan pong translation nito ay alagad o lingkod. Kung inyo pong makikita sa English, ito po itinatranslate hindi slave. Kung meron kayong LSB, yun po tinatranslate kayong ditong slave. O kung may Holman kayo na Bible. Pero kalimitang translation sa English ay servant. No? O bond, servant. Pero ganda sa ating Tagalog dahil alipin, dahil yun po talaga ang meaning ng salitang dulos o alipin sa Tagalog. Hindi tayo namulat sa kulturang ito, yun lang ang ating naging problema na merong mga alipin. Maaring ang alam ho natin kapag alipin ay isang taong nangangamuhan o nagtatrabaho sa isang amo. So lahat ng manggagawa, empleyado, trabahador o katulong, basta may amo ay mailalagay natin sa kategorya ng pagiging alipin. Pero hindi ho ganyan. Ang alipin noong panahon nila. Ang mga alipin po noong panahon nila ay kalimitang nagiging alipin dahil sa mga kapag naging bihag dahil sa giyera. Pag sinakop ng Roma ang isang bansa at magkakaroon sila ng mga bihag, sila po ay walang ibang magagawa kundi maging alipin ng Roma. Ang ilan naman po ay dahil sa utang, malaking pagkakautang. Para mabayaran ang kanilang pagkakautang, sila ay nagiging alipin. Ang ilan naman po ay ipinanganak na sa pagkaalipin. So, ang kanilang mga magulang na naging alipin ng isang Panginoon o ng isang Lord, sila na mga naging anak ay magiging alipin na rin nitong Lord na ito.
Ang ilan naman po ay ibinebenta o naipagbili. Nagiging alipin sila dahil sila naipagbili sa pagiging alipin para mabayaran ang kanilang pagkakautang o di kaya naman ay dahil sa sobrang kahirapan. Binebenta ang sarili o di kaya ibinebenta ang kanilang mga anak. Ang ilan naman ay dahil sa pagiging kriminal. Ang ilan na naging kriminal ay magiging mapipwersa na sila ay maging alipin bilang kanilang parusa. At dalawa po ang pwedeng maging tadhana ng mga nagiging alipin. Una, kapag masama ang kanilang magiging Panginoon na makabibili sa kanila, masama din ang kanilang magiging buhay. Pero kung mabuti ang Panginoon na makabibili sa kanila, mabuti din ang kanilang magiging buhay. At sinasabi ng Panginoon na tayo ay kanyang alipin. Sabi po sa Matthew 20 verse number 28, gayon din naman ang anak ng tao, siya si Jesus, ang ating Panginoon, ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Siya yung Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para tubusin tayo at kanyang maging mga alipin. Sabi po sa 1 Corinthians verse number 7, 22 to 23, sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, si Kristo ang Panginoon na nag-alay ng kanyang sariling buhay doon sa cross. At ang dahilan ay para tayo ay kanyang maging mga pag-aari. Mga alipin na nabubuhay sa pangangalaga ng isang mapagmahal at mabuting Panginoon. Siya ang nangangalaga sa atin. Isang Panginoon kung saan natutugunan ng ating mga pangailangan. Nasa ilalim tayo ng kanyang pangangalaga. Nasa loob tayo ng kanyang proteksyon at kaligtasan. Hindi lang ho pag-aari. Sabi ho sa verse number 15, kundi ganun din po yung mga iniibig, mga kaibigan. Ulitin ko po, napakaganda ho nung translation natin ng kaibigan. Ano ho? Sa English, ang translation po ng salitang ito ay friends. Pero sa Tagalog, itinranslate ito sa atin bilang kaibigan. Nandun po sa gitna ng salitang ito yung salitang ibig. Hindi po ba? Kaibigan. Mga iniibig. Tapos sabi ng Panginoon, hindi ko na. No, past tense. Hindi na tayo mga alipin lang, tayo ay tinatawag niyang mga kaibigan. Phileo o iniibig. Sabi sa verse number 15, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ang isa pong alipin, nung panahon na yon ay nasa mababang uri ng kalagayan. Pero tayo po hindi lamang tinubos para maging kanyang pag-aari, tayo po tinuturing niyang mga kaibigan. At para maipakita sa atin itong kanyang pagturing sa atin bilang kanyang mga iniibig, sabi niya, lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Yun po ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng Diyos, hindi inilihim sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga bagay na ating kailangang malaman at matutunan para sa buhay dito sa lupa, nasa banal na kasulatan. Mga bagay na ang Diyos lamang ang nakakaalam noong una, ngayon ay nakaabot sa puso ng bawat isa sa atin. No, tayo po ang, sa lahat ng mga tao, tayo po ang merong malapit na relasyon sa ating Panginoon. Nakikilala natin siya at nakikilala niya tayo. Maraming mga tao ang hindi tunay na nauunawaan kung sino siya, kung ano ang kanyang ginagawa, kung bakit siya naparito sa lupa, kung bakit siya namatay. Meron pa mga tao nagsasabi na yung kanyang pagkamatay sa cross ay hindi mabuting bagay. Pero tayo nalalaman natin dahil tayo ay kanyang iniibig. Ngayon, gayan din ang pag-ibig, mga kapatid, na nais ng Panginoon na makikita sa buhay ng bawat isa sa atin ang pag-iibigan sa isa't isa. Itinuturing ang bawat isa na tila ba isang kayamanan sa Panginoon. Dahil ang bawat isa sa atin na tinubos ng ating Panginoon ay kanyang kayamanan. Pag tinitingnan natin ang ating mga kapatid, makita nawa natin yung kanilang halaga, hindi dahil sa
magaling sila o hindi dahil mababait tayo o di kaya ay masusuno rin tayo o dahil mabubuti tayong tao. Hindi po. Ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng halaga. Dahil ang ating Diyos na namatay sa cross, na eternal, ay walang kasing halaga at inialay niya ang buhay na yon para sa bawat isa sa atin. Tayo ay nagkaroon ng halaga dahil sa ating Panginoong Yesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa iyo at nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa iyong kapatid. Alam niyo po, madali para sa atin ang mahalin ang kapatid na nagmamahal din sa atin o ang kapatid na kamahal-mahal. Nakikita natin na siya nga ay isang kayamanan. Nakikita natin na kayamanan nga siyang may tuturing. Precious daughters, treasured son, sabi nga po sa ating inawit. Pero pag nagkakasala sa atin, nakikita natin yung mga imperfections, immaturities. Sinasabi natin na tama nga. Siya nga ay isang kayamanan, kaya atin ang ibaon. Mga kapatid, hindi ganon. Ang ating pagsasama bilang mga magkakapatid kay Kristo, bagamat hindi perpekto, pero hindi nawawala ang pag-ibigan sa isa't isa. Dahil tayong lahat ng mga hindi perpekto, ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay hindi nagbabago at hindi nawawala. Kung ang pagmamahal ay naglalapit sa atin, sa ating Panginoong Yesus, kung ang pagmamahal ay naglalapit sa ating kapatid sa atin, ang kabaliktaran naman nito ay puot o galit. Ang puot o galit ang naglalayo naman sa atin, sa ating kapatid. Mga kapatid, hindi ho tama para sa atin. Hindi ho tayo inutusang para magalit o mapuot o mamuhi. Ang iniutos ho sa atin ay magmahal. Mahalin ang isa't isa. Kapag nagkakasala ang ating kapatid sa atin, wala tayong karapatan para magalit sa isa't isa. Hindi tayo ang inilagay sa pwesto para magalit sa kasalanang nagagawa ng ating kapwa o ng ating kapatid sa atin. Yan po ay pwesto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Opo, nagkakasala ang ating kapatid. Nandoon na tayo ay nagdidisiplina, pero ang turo sa atin, ito ginagawa natin ng may pag-ibig. Ang ating kapatid ay hindi dapat matatakot gumawa ng kasalanan dahil tayo magagalit o tayo ay sasama ang loob sa kanya. Kundi dapat matakot ang ating kapatid na gumawa ng kasalanan dahil merong Diyos na magagalit sa kanya pero iniibig siya at mapapagod siyang gumawa ng kasalanan dahil meron siyang mga kapatid na iniibig pa rin siya sa kabila ng kanyang katigasan ng puso at ng ulo. Mga kapatid, yun po ang buhay na dapat na ating ipinamumuhay ang pag-iibigan. Sabi po ni John Stott, how dare we reject a person whom God has accepted? Sino daw po tayo para i-reject ang isang tao na tinanggap ng Diyos? Indeed, the best way to determine what our attitude to other people should be is to determine what God's attitude to them is. The principle is better even than the golden rule, to treat others as we would treat ourselves. It is safe to treat others as we would like them to treat us, but it is safer still to treat them as God does. Madali para sa atin na itrato ang ating kapatid, kung paano tayo itrato, pero mas maganda na itrato natin ang ating mga kapatid kung paano sila itinatrato ng Diyos. Ano ang ating turing sa ating kapatid sa pananampalataya? Hindi lang ho ito, ulitin ko po, hindi lang ho ito para sa mga kapatid natin sa iglesia. Alam niyo ho, nakakaalarma na at nakakalungkot ang pagtaas ng pagkamuhi at pagkapuot sa loob ng Kristyanismo. Hindi lamang po sa loob ng iglesia, kundi maging sa pagitan ng mga kapwa, mga iglesia, sa pagitan ng mga kapwa, mga mananampalataya, sa pagitan ng mga denominasyon o sa mga merong theological persuasion, gaya ng pagbabanggaan ng Arminianist o Arminians at saka Calvinist. Merong magkakaibang mga persuasion pero nawawala ang pag-ibig sa isa't isa.
Mas nakakalungkot po dito ay ang pag-abot ng sigalutan na ito sa social media. Hindi po ba? Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon para sa kanyang mga iniibig. Ang Panginoon ay sobrang umiibig sa atin na ang nais niya para sa kanyang mga disipulo ay mabuhay na nag-iibigan sa isa't isa. At ang pag-ibig na ito ay kanyang ipinamalas at in-exemplify para sa bawat isa sa atin. Sabi po ni Barclay, we are sent out into the world to love one another. Sometimes we live as if we were sent into the world to compete with one another or to dispute with one another or even to quarrel with one another. Tila ba nagiging mindset ng ilan ng mga Kristiyano o mga iglesia, tayo ay sinugo ng Diyos sa mundo para banggain ang lahat ng dapat banggain, para awayin ang mga nakikipag-away din sa atin. At ipagpatuloy na hindi kasundo ang mga hindi nakikipagkasundo sa atin. Hindi po. Hindi po yun ang nais ng Diyos para sa kanyang iglesia, kundi magmahalan sa isa't isa. Ang hamon, mga kapatid, para sa atin ay pangibabawin mo sa iyong isipan ang katotohanan na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng nanampalataya sa Kanya. Ang lahat ng nagtitiwala na sila'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang lahat ng nagsisampalataya sa tinapos sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Bawat tao na nabubuhay dito sa mundo na naligtas at tinanggap ng Panginoong Hesus ay hindi dapat natin itakwil at hindi dapat natin pakitaan ng puot at galit, bagkus ay pag-ibig. Sila'y merong halaga dahil namatay ang Panginoong Hesus para sa kanila. Hindi lamang tayo ang mahalaga, madali pong pag-usapan yung halaga natin sa ating Panginoon, pero mahirap pag-usapan yung halaga ng isang tao, yung isang kapatid na nagkakasala sa atin. Ikalawa, at huling punto po natin ay makikita natin sa verse number 16 to 17. Isa pa sa makapangyarihang katotohanan na makatutulong sa atin para mahalin ang ating kapatid, lalo na sa gitna ng sigalutan o hindi pagkakasundo. Yung katotohanan ng pinili siya ni Kristo para maging kapatid mo. Pinili siya ni Kristo para maging ating kapatid. Sabi po sa verse number 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga sa inyong mga sarili o sa bawat isa sa atin. Noong panahon po nila, ang mga guro, nagtuturo ng salita ng Diyos, kalimitang nagiging practice ay yung mga estudyante ang pumipili sa kanila. Pag merong magaling na tagapagturo sa bawat bayan, merong kakayanan o merong kalayaan ang mga disipulo o mga estudyante na pumili ng kanilang magiging mga rabay o mga tagapagturo. Pero sa atin o sa mga disipulo ng ating Panginoon, ang Panginoon mismo ang pumili sa kanila. Alam niyo po, ang isang rabay na merong mga estudyante ang pumili sa kanya, pwede siyang magkaroon ng problema o pwede siyang magkaroon ng mga estudyante na pagsisisihan niya ang naging estudyante niya pagdating ng dulo. Pero ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, nalalaman ng lahat ng bagay at hindi nagkakamali. At siya ang pumili para sa bawat isa sa atin. Siya ang naglagay sa atin sa kanyang mga sarili. Nagkakamali po ba ang Diyos sa pagpili at pagtawag ng kanyang mga inililigtas? Magkakamali po ba ang Diyos sa pagpili ng kanyang magiging mga tupa at isasama sa kanyang kaharian? Nagkamali po ba ang Diyos na kanyang inilagay sa iglesyang ito ang iyong katabi sa iyong upuan? At nagkamali po ba ang Diyos na merong mga mananampalataya sa mundong ito na hindi dapat naging mananampalataya para sa ating mga pananaw? Hindi po, mga minamahal. Ang pagpili ng kaligtasan, ang pagpili ng magiging mga magkakapatid ay ang nasa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi tayong masusunod kung sino ang mga maliligtas.
Hindi tayong masusunod kung sinong magiging mga kapatid natin. Totoo ito sa loob ng iglesia, maging sa labas ng iglesia. Ang lahat ng iglesia, ang lahat ng denominasyon, kung yan ay naligtas by grace through faith, sa personal at gawa ng Panginoong, sa persona at gawa ng Panginoong Hesukristo, ay merong eternal at hindi nagbabagong pag-ibig mula sa Kanya. Hindi lamang po tayo ang merong eternal at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa atin. Maging ang bawat isa na hindi natin kasama sa iglesyang ito, ating mga kapwa kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Paano kung sila yung mga Arminians? Paano kung sila yung mga charismatic? Paano kung hindi natin sila katulad? Dapat ba natin silang ibigin? Dapat ba natin sabihin nagkamali ang Diyos para sa pagpili sa kanila? Hindi po. Mananatili tayong naninindigan sa atin pong mga pinaniniwalaan at tinatayuan sa salita ng Diyos. Mananatili sila sa katigasan ng kanilang mga puso para sa kanilang mga pinaniniwalaan sa salita ng Diyos. Pero mga kapatid, mananatili din dapat yung pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Sabi po ng isang mangangaral, in essentials, let there be unity. In non-essentials, liberty. But in everything, charity o pag-ibig. Tayo po itinawag ng Diyos sa magkakapatid. Hindi lamang po itong iglesia natin, kundi lahat ng iglesia sa buong mundo na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus para magsiyaon at magsipagbunga. At upang ang bungang ito ay manatili sa kanila, upang maging testimony ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin, na merong pagmamahal ng Diyos na hindi pinabayaan ng Diyos ang mundong ito, na ang Diyos ay patuloy na umiibig at nararanasan ang pag-ibig sa mundong ito. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi dapat magkaroon ng kaisipan ng mundong ito, maging mga nawawala o wala pa sa kaligtasan, na hindi pinabayaan ng Diyos ang mundong ito. Siya ay patuloy na umiibig at tayo po ay inuutusang mag-ibigan sa isa't isa para tayo ay maging example, para tayo ay maging liwanag kung saan makikita nila na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang hindi niya inaalis sa sanlibutan. Na sa kabila ng lahat ng masasamang nangyayari, sa kabila ng lahat ng mga makasalanan o ng kasalanan na namamayagpag sa sanlibutan ito, ang kanyang pag-ibig ay nananatiling buhay at totoo dahil ang kanyang mga tinawag at iniligtas ay nag-iibigan sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng ugali, ng itsura, ng estado, ng buhay, ng mga maturidad at mga imaturidad o ng ating mga pagbilis o pagbagal ng ating paglago sa ating sanktifikasyon, tayo po ay mananatiling nag-iibigan sa isa't isa. Dahil yan po ang disenyo ng Diyos para sa atin. Na tayo ay manatiling nagbubunga ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Sana po ang bawat isa sa atin, no, saan man tayo nakikipag-interact, in person man or through social media, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na ating tinanggap ay magawa nating maiparanas sa ating mga kapatid sa pananampalataya. How do we treat others? Can we treat them the way Christ treat them? Kaya ba natin silang ituring o itrato kahit sa kabila ng mga hindi pagkakasundo, agaya ng kung paano sila itinatrato ng Diyos? Meron po akong isang salita na gusto ko po sanang na i-share sa inyo at yun po yung salitang contention o contentious sa English. Wala po itong eksaktong translation sa Tagalog. Pero ang kahulugan po ng salitang contentious o contention ay laging naghahanap ng mali o pangit sa isang bagay o sa isang tao. Mga kapatid, hindi yan magandang pag-uugali para sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay tapat sa ating mga sarili,
Hindi daw natin kailangan humanap ng mali sa mundong ito o sa buhay na ito. Hindi po ba? Kailangan lang natin gawin ay tingnan yung ating mga puso. Tingnan yung ating mga sarili. Hindi natin kailangang tumingin sa ating kapwa para maghanap ng mali. Marami na tayong maling makikita sa ating mga sarili. Pero sa kabila ng lahat ng yon, inibig tayo ng ating Diyos. Nagkaroon tayo ng saysay at halaga dahil sa kanyang pagtutubos sa atin doon sa cross. Huwag nating ipagdamot itong pag-ibig na ating tinanggap sa ating mga kapatid. Ngayong nalalaman natin, si Kristo ay namatay para sa kanila at hindi nagkamali ang Diyos na sila'y ating mga maging kapatid sa pananampalataya. Hindi po ba? Tingnan niyo po yung 12. At dito po ako matatapos sa example na ito. Tingnan niyo po yung 12 mga apostol ng Panginoon. Wala ho sa kanilang magkakamukha kahit alam natin hindi natin nakita ang kanilang mga itsura. Si Matthew ay maniningil ng buwis, itinuturing na isang traidor sa kanilang bansa. Alam niyo po bang meron pang isang disipulo ang Panginoon na tinatawag na Simon, hindi ito si Pedro, at siya isang rebelde. Pumapatay ng mga Romano. Mainit ang dugo sa mga maniningil ng buwis. Pero sila pinagsama ng Panginoon. Magkaiba ang kanilang pinagmulan. Magkaiba ng kinalakihang kaisipan. Magkaaway sa prinsipyo. Magkaaway na totoo. Pero nakaya nilang magmahalan dahil sa pagmamahal ni Kristo sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ating mga problema sa isa't isa, makakaya natin na mahalin ang ating kapatid. Dahil merong kapangyarihang magtutulak sa atin na mahalin ang ating mga kapatid kay Kristo. Dahil sa katotohanang mahal ni Kristo ang ating kapatid. Ang galit ay hindi dapat makita sa atin. Ang pagiging contentious, ang paghahanap lagi ng mali, imbis na makita ang mabubuting bagay, imbis na makita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat sa kanyang kapatid. Laging nakikita ay mga bagay na hindi kaaya-aya, na pagmumula ng inis hanggang sa ito'y magdala ng puot at galit. Mga kapatid, mabuhay tayong nagmamahalan at hindi nagbabagong pagmamahal sa isa't isa. Dahil ang ating Diyos ay mayroong pagmamahal na hindi natatapos at hindi nagbabago. Hindi nababawasan, hindi nagkukulang. Social media man o in person, makita itong pagmamahal na ito para sa mula sa bawat isa sa atin, para sa ating mga kapatid. Tayo po manalangin. Aming Ama at aming makapangyarihan